Ako si Maria at ito ang aking kwento. Napaigik si Harleen na hagitin ni Fernan ang braso niya. Sa diin ng pagkakahawak nito sa kanya, sigurado siya mag-iiwan to ng marka. Walang maapuhap na sabi ng dalaga habang hila-hila ni Fernan ang braso niya. Nagahalo ang tuwa, sakit at tampon niyang nakatingin ito. Dapat galit siya dahil umalis to ng walang paalam. Iniwan na naman siya nito pero ang puso niya hindi niya kontrolado. Mas nang ibabaw ang kasiyahan niya na makita to. Saka lamang natauhan ng dalaga sa paninitig kay Fernan nang padaskol siyang itulak nito papasok ng sasakyan. Sa bahay tayo. Malamig na utos ni Fernan kay Jomar na agad naman itong sinunod. Hinaplos ni Harleen ang braso niya. Kahit nakabitaw na si Fernan, ramdam niya pa rin ang sakit ng pagkakahawak nito. Parang naiwan dito ang dalili ng binata at nakabaon. Fernan, kauuwi mo lang ba? Magkahalong tuwa at pananabik na tanong ni Harleen kay Fernan. Nung wala si Fernan, umiiral ang sakit at tampo sa puso niya. Ngunit ngayong narito na to at kaharap niya, di niya magawang pairanin ng ibang damdamin maliban sa pagmamahal. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi mo kailangan magtrabaho pa? Bakit pang tigas ng ulo mo? Bakit di mo gamitin ang cars na binigay ko sa'yo at humiga na lang sa pera habang nasa poder kita? Maanghang na singhal ni Fernan sa dalaga. Na makita niyang magulat to at halos mangiyak-ngiyak, nakadama ang binata ng pagkairita. Shit naman, Harleen. Diyan ka magaling sa pag-iyak. Ano bang nakakaiyak sa sinabi ko? Yumoko si Harleen. Di naman siya nasasaktan sa pagsigaw-sigaw nito. Nasasaktan siya dahil wala siyang makitang pangungulila sa mga mata nito. Siya lang ba talaga ang palaging nangungulila sa kanilang dalawa? Stop the car and leave, Jomar. Dinig ng dalagang utos ni Fernan sa lalaki. Na makalabas si Jomar, ramdam ni Harleen ang malamig na tingin ni Fernan sa kanya. Tumatagos yun at nakakakaba. Pero bakit siya kakabahan? Wala naman siyang ginawang kasalanan. Nag-angat siya ng tingin sa binata. Pinag-usapan na natin to noon, Fernan. Sinabi ko sa'yo, ayokong umasa sa pera mo. Talaga? Ngumisi si Fernan na nakakainsulto sa kanya. Pero pagdating sa pera ng ibang lalaki, aasa ka. Napamaang si Harleen sa sinabi nito. Fernan, ano bang sinasabi mo? Kilala mo ako, hindi ako umaasa sa pinaghirapan ng iba. Kaya nga ako nagtatrabaho, diba? Ayaw niyang umiyak pero hindi niya mapigilan dahil tumagos ang insulto ni Fernan sa dibdib niya at inaamin niya na nasasaktan siya. Pwede ba, Harleen? Huwag mo akong daanin sa pagnawa mo dahil hindi ako utu-uto kagaya mo na maaawat madadala sa ginagawa mo. Tsaka mo na ako iputan sa ulo pag naibigay mo na sa akin ang gusto ko. Utu-uto? Nagpapaawa? Manloloko? Isa lang ang hatid ng lahat ng sinabi ng binata sa puso ni Harleen at iyon ay walang katumbas na sakit. Bakit nagkakaganyan ka, Fernan? Ano bang nagyayari sa'yo? Bakit tinatrato mo ako ng ganito? Lalong nagunahan sa pagdulo ang luha ni Harleen nang walang mabasa ekspresyon sa mga mata nito. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata nito. Ayaw man itanong ni Harleen, ngunit gusto niyang makasiguro. Hindi mo na ba ako mahal? Ayaw mo na ba sa akin? Gusto mo na ba akong iwan? Please, Fernan. Sabihin mong hindi. Piping dasal ni Harleen. Maisip lang niyang sasagot ng oo ang nobyo. Parang dinudurog ng puso niya sa sakit. Masyado kang madrama. Magpasalamat ka na lang dahil kailangan pa kita. Malabo. Hindi malinaw ang sagot ni Fernan sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko, Fernan. May bala ka bang iwan ako? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Gusto ko ng malinaw na sagot. Naramdaman na lang ni Harleen ang pagsakop ng labi ni Fernan sa labi niya. Lahat ng tanong sa kanyang isip tinangay ng hangin. Ang sagot sa kanyang tanong, nasagot ng halik ni Fernan. Mahalaga siya kay Fernan dahil kung hindi, hindi ito babalik, hindi siya nito susunduin. Sinuntok siguro nito si Drew dahil nagsiselos ito. Tama, mahal siya ni Fernan. Si Fernan ang unang bumitaw ng halik sa kanila. Sinapon nito ang maliit na mukha ng dalaga. Matiim ang tinging sinalubong ang tingin nito. You are special, Harleen. Tandaan mo yan. Ikaw ang magiging daan para makuha kung gusto ko. Pagod lang ako nitong nakaraan kaya't mainit palagi ang ulo ko kaya tama ng pag-iyak mo at katatanong sa akin ng bagay na to. Naiintindihan mo ba ako? Tuluyang tinangay ng hangin ng pagdududa at tinampon ng dalaga nang pahilin ni Fernan ang luha nito sa mata.
Sabi ng habat mahalaga siya kay Fernan. Yun lang naman ang gustong marinig ni Harleen sa labi nito at wala nang iba pa. Masayang sumobsob si Harleen sa dibdib ni Fernan. Simula ngayon babawasan niya na ang kanyang pagiging iyakin kung ito ang gusto ni Fernan. Nang gumante ng yakap si Fernan sa kanya, mas lalo niyang sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Isang halik, isang yakap, isang matamis na salita lang pala ng binata, magagawa na nitong pagaanin ang dibdib niya. May ngiti sa labi, nakatulog ng mahimbing si Harleen na ang gabing iyon. Umuwi si Fernan at magkaayos na silang dalawa. Wala mang malino na pag-uusap, siguro naman, sapat na nagkakaintindihan ang puso nila. Samantala, malakas na sinipa ni Almaro ang gulong ng kanyang sasakyan. Nakita ng binatang pagsundo ni Fernan kay Harleen kanina. Gusto man niyang hilahin si Harleen palayo kay Fernan, di niya magawa dahil wala siyang karapatang gawin yon dahil walang sila. Wala silang relasyon at kaibigan lang at nakatatandang kapatid ang tingin ng dalaga sa kanya. Kailangan ko nang masabi kay Harleen ng totoo, Mr. Manguera. Pero ang kinatatakot ko, paano kung sa kabila ng sabihin ko, hindi siya pumayag pakasalan ako dahil si Fernan ang mahal niya? Paano kung katulad ng mommy niya na noong tumangging pakasalan si Dad, tanggihan niya rin ako? Malaking problema kung mangyayari ang sinasabi mo, sir. Nasabi na lang ni Ricky. Fernan, nakikinig ka ba sa akin? Untag ni Ines sa nobyo nang mapansin na tila malalim ang iniisip nito. What is it? Nakadama ng Ines sa Ines. Kanina pa siya nagsasalita pero mukhang hindi to nakikinig sa mga sinasabi niya. Tell me, Fernan, sino bang iniisip mo? Huwag mong sabihin sa akin si Harleen yan. Sa loob ng halos walang taon ng kanilang relasyon, di nagkaganto si Fernan sa tuwing magkasama sila. Dapat nasa kalagitnaan na sila ng mainit na pagtatalik, lalo na't kanina pa nito hinahawak-hawakan. Subalit walang talab ang ginagawa niya. Simula ng ungkatin niya ang kapatid, hindi na to nagsalita at ito ang kinaiirita niya. Tumingala si Ines sa nobyo nang tumayo ito sa kama. Saan ka pupunta? She tried to grab his hand, pero tinabing nitong kamay niya. Babe, nakalimutan ko, may gagawin pa pala ako, Ines. Go home now, I will call you later. Ines na tinignan ng dalaga ang pinto na nilabasan ng binata. Para saan pang pagbubok niya ng hotel kung di rin naman pala sila magtatagal? Shit! Huwag niyang sabihin na ngayon pa siya nakokonsensya sa ginawa namin. Binalot ni Ines ng roba ang sarili bago tumayo at nagsindi ng sigarilyo. Narito sila ngayon naka-check-in sa paborito nilang tagpuan ni Fernan. Well, malamang sa malamang, hindi para mag-usap lang. Pero nakapagtataka na hindi ito rumesponde sa pang-aakit niya. Nanahimik pa ito lalo nang banggitin niya si Harleen. Kinuha niya ang cellphone nang tumunog ito at agad bumungad sa kanya ang galit na tinig ni Ismael. Where is she? Inikutan ni Ines ng mata ang kapatid. Alam niya, si Harleen ang tinutukoy nito. Pwede ba, Ismael? Huwag mong hanapin sa akin ng babaeng yon. Huwag mo akong gawing tanga, Ines. Alam kong tinuloy nyo nila papa ang plano ninyo kasama ng hayop mong nobyo. Sabihin mo kung saan siya tinatago ni Fernan. Bakit ganyan ka mag-alala sa kanya? Baka nakakalimutan mo. Alak naman siya ni Papa sa labas. Tsaka pwede ba, Ismael? Huwag ka nga umasta na nag-aalala sa kanya dahil di ka naman naging mabuting kapatid sa kanya. Pero hindi ako kasing sama mo para gawin sa kanya ang plano ninyo. Masama? Huwag mo ngang palabasin, ako lang masama sa atin. Pareho lang naman tayong dalawa. Saka isipin mo na lang, ginawan ko siya ng pabor para makawala sa pamilya natin. Ines, na pinantayan ni Ines ng tawag ang kapatid. Kahit kailan hindi pa sila nagkagalit ni Ismael, magkasama sila palagi, magkakampi sa lahat ng bagay. Pero simula nang sabihin niyang plano dito, para naging ibang tao to. Ilang buwan silang di nakakapag-usap ng ayos dahil nauuwi sila sa pagtatalo. Kung umasta to, parang di naging masama sa loob ng 15 years. Lalong nadagdagan ng Ines niya ngayong araw. Dapat, masaya silang magkasama ni Fernan ngayong araw. Pero nag-iisa siya ngayon. Dahil wala nang silbi ang manatili dito, nag-check out na siya. Nanlaki ang mata niya na makita si Ismael sa parking lot para nag-aabang sa kanya. Magulo ang buhok ng kapatid. May dugo ang gilid ng labi. Ismael, my God, ano nangyari sa'yo? Kahit magkagalit sila, di niya maiwasang mag-alala. Sinong may gawa sa'yo nito? Tell me. Tinabig ni Ismael ang kamay ni Ines nung hawakan itong pisngi niya. Where is Harleen? Walang ligoy na tanong nito. Where is Harleen? Ismael,
Just answer me, Ines. Nasaan si Harleen? Ines, nalamayo siya sa kapatid. Hanggang dito ba naman, Ismael? Bakit pa hindi mo na lang ako pabayaan sa plano ko? Bakit di mo na lang ako suportahan tulad ng palagi mong ginagawa? Pabayaan? Inawakan ni Ismael sa balikat ng kapatid. Buhay ang pinag-uusapan natin dito, Ines. Buhay ni Harleen. O ay ano naman ngayon? Baka nakakalimutan mo, ako ang kapatid mo dito. Harleen is also our sister, Ines. He snapped. Sister? Umaahon ng galit sa dibdib ni Ines sa sinabi nito. Wala akong kapatid bukod sa iyo, Ismael. Wala, tandaan mo yan. Ani ng dalaga bago to sumakay ng kanyang sasakyan. Napasuntok si Ismael sa salamin ng bintana ng kanyang sasakyan. Pinahid niyang dugo sa labi gawa ng pagsusuntukan nila ni Fernan kanina. Kailangan niyang mahanap si Harleen bago pa mahuli ang lahat. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kaibigan na si Luis. Pare, nasundan mo ba? Tanong niya. Oo pare, sandali lang, baka makahalata. Tatawagan na lang kita mamaya. Salamat pare ha. Aniya sa kaibigan, bagay baba ang tawag. Si Casper ang nitusan niyang sundan si Fernan para malaman ang kinaroroonan ni Harleen. Sa dami ng property nito, nahihirapan siyang alamin sa nito tinatago ng kapatid niya. Kaya humingi na siya ng tulong kay Casper para tulungan siya. Tumunog ang cellphone niya at nakita niya tumatawag ang ama. Tama ngang hinala ni Ismael. Nagsumbong dito ang kapatid niya. Di puta, Ismael. Anong kalokohan ang gusto mo ipagawa sa kapatid mo? Ihinto ang plano, nahihibang ka na ba? Oras na gawin niyang gusto mo, malaki ang pinsala na iwan ni Fernan sa kapatid mo. Hindi mo naisip ang kalagahan ng anak mo. Sa mag-asawa kahit nakakapagsalita ka ng ganyan? Mahalaga? Para saan, Papa? Para may magamit kayo. Kaya ba nag-anak ka na nag-anak sa iba? Pinamulahan ng mukha sa galit sa Lito nang marinig ang sinabi ng anak sa kabilang linya. Hindi ito makapaniwalang nagawa siyang sagutin ng kanyang anak. Umuwi ka ng bahay at mag-usap tayong dalawa. Huwag kang magkakamaling humadlang sa plano ni Ines dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kumuyom ang kamuo ni Ismael sa banta ng ama. Kung noon, nakadarama ng takot ang binata sa tuwing nagagalit ito, ngayon wala na siyang makapanatakot. Kung sana nung una pa lamang tinakas niya na si Harleen, di na aabot pa sa ganito. Kung di sana niya hinayaang makulong sa buloktot na paniniwalang kanyang isip, hindi mangyayari to sa kapatid niya. Nakangiting pinagmasdan ni Harleen ang sarili niya sa salamin. Masigla ang aura niya, hindi katulad noong nakaraan. Siguro dahil okay na sila ni Fernan. 3 araw rin simula na magkaayos sila at sa loob ng 3 araw na yon, napansin niyang naging extra sweet sa kanya ang binata. Siguro bumabawi ito sa kanya dahil sa nangyari nitong mga nakaraang buwan. Harleen, maganda ka na, okay? Ako nahihilo kakaikot mo eh. Kumakamot sa ulong sabi ni Ana habang tinitirintas ang buhok niya. Ayan, bagay na bagay sa'yo, lalo kang gumanda. Yun nga lang, lalo ka naging mukhang bata. Sa bagay, bata ka pa nga pala. Harleen, umamin ka nga. May date ka ba ngayon? Wala ah. Nagdududang tinignan ni Ana ang dalaga. Wala. Halos balik na rin mong closet para lang makahanap ng susuotin. Tsaka nagpatali ka pa ng buhok at kilig na kilig. Hindi mo ako maluloko, no? Alam kong may date ka. Pinigilan ni Harleen ang pagsilay ng ngiti sa labi. Kaya naman lalo nagduda ang tingin nito sa kanya. Basta, huwag mong kakalimutan ang payo ko at ni Aling Marcela, ha? O siya, lalabas na ako. Mag-enjoy ka sa date ninyo? Nang makalabas si Ana, humawak siya sa pisngi. Halata bang ganun siya kasaya ngayon? Tumingin siya sa salamin. Namumula ang pisngi niya. Nangislap ang mata niya. Kahit sino maghihinala talaga eh. Kilig na kilig, hinawakan niyang kwintas. Ano kayang magiging reaksyon ni Fernan kapag nakita siya? Magagandahan kaya to sa kanya? Matapos ilagay ito sa bag na dadalhin niya ang mga kailangan, lumabas na rin siya ng silid. Hindi ako aalis dito hanggat di ko nakakausap ang kapatid ko. Napahinto si Harleen sa paghakbang nang marinig ang pamilyar na boses na nagmumula sa sala. Ilalabas ninyo ang kapatid ko. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses ito ng Kuya Ismael niya. Harleen! Nilapitan siya ni Ana ng may pagkabahala. Pumasok ka muna sa kwarto mo, dali. Nariyan ang kuya mo sa labas, baka makita kanya at ibalik sa inyo. Ibabalik sa kanila? Para ano? Para ipakasal sa matanda? Hindi. Nanginginig siya sa takot at di magawang kumilos.
Naawa naman si Ana kaya inakay siya nito pabalik sa kwarto niya. Pero napahinto rin nang marinig ang nagsusumamong boses ng kapatid niya. Please, let me talk to my sister. May gusto lang akong sabihin sa kanya, may kailangan siyang malaman. Di niya kailanman narinig na nakiusap to sa iba. Ngayon pa lang, kaya naman nagtataka siya. Harleen! Tawag ni Ana sa kanya na lumakad siya papunta ng sala. Wala siyang dapat ikatakot. Alam niyang hindi hahayaan ni Fernan na makuha siya nito. Harleen! Parang gusto niyang umatras na makaharap na niya ang kuya niya. Kahit sa sinabi niya na hindi na siya dapat matakot, di niya maiwasan lalo na't alam niya, sinusunod nito palagi ang kanilang ama. Sigurado siya, inutusan to ng papa nilang sunduin siya. Patawarin mo ako, Harleen. Di siya nakapagsalita sa gulat nang marinig ang sinabi nito. Kuya Ismael? Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi matalim ang tingin nito sa kanya. Hindi madilim, walang galit o inis. Ang nasa mukha ay labis sa pagsisisi. Patawad dahil hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Patawad dahil hindi ko agad naisip na bata ka lang. Walang kamuwang-muwang at walang kasalanan. Patawad dahil sinisi kita sa lahat. Sinisi ko kay ni Sharon sa lahat kahit di naman dapat. Di siya nakahuma nang yumakap to sa kanya nang umiiyak. Dinig niya ang pagtangis ito at pag-alog ng balikat dahil sa pag-iyak. I'm really sorry, Harleen. Patawarin mo ako sa lahat ng pambabaliwala ko, sa lahat ng pagpapakita mo ng pagmamahal, kahit hindi maganda ang trato ko sa'yo. Naalala ni Harleen noon para matuwa ito. Araw-araw nililinis niya ang kwarto nito pag wala si Tita Martha. Sinasalubong niya to pag may pagkakataon para batiin, pero wala siyang natatanggap, kundi ang malamig na trato ng kuya niya. Patawad dahil imbes si Papang sisihin, sinisi ko kayong wala namang kasalanan. Patawad, Harleen, patawarin mo si Kuya. Di niya namalayan na tulad nito, humahagulhol siya sa dibdib nito. Lahat ng hinanakit, bigat ng kalooban niya'y nawala, napalitan na magaang pakiramdam. Ramdam niyang purang tunay magkapatid sila ngayon. Hindi lamang sa salita. Nang bumitaw to ng yakap sa kanya, ito pa mismo ang nagpahid ng luha niya. Di siya agad nakapagsalita dahil sa kakaiyak niya. Sa sobrang saya niya, nag-uunahan ang luha niya sa pagtulo. Akala niya hindi na mangyayari to na matatanggap siya na kahit isa sa kanilang pamilya. Kaya't sobrang saya niyang may tumanggap na sa mga to kahit anak lamang siya sa labas. Kuya, salamat sa pagtanggap. Salamat talaga. Shhh! Wala kang dapat ipagpasalamat, Harleen, dahil dapat noon ko pa to ginawa. Naging bulag ako dahil nakita ko kung paano umiyak nun si Mama. Hindi ko naisip, hindi niya naman kasalanan na isilang kayo sa mundo. Pinahid ni Harleen ang luha. Naalalang biglang Ate Sharon niya. Kuya, si Ate Sharon. Nakakaunawang tumango ang binata. Nagkausap na rin kami ni Sharon na Harleen, huwag kang mag-alala. Kasama natin siyang aalis. Kumunot ang noon niya. Aalis? Ginagap ni Ismael ang kamay ng dalaga. Oo, Harleen. Aalis tayo ng bansa kasama ni Sharon. Ilalayo ko kayo dito. Malayo sa pamilya natin. Hinila ng dalaga ang kamay. Pero hindi ko pwedeng iwan si... Dapat ba niyang sabihin ng tungkol kay Fernan? Dumilem ang mukha ni Ismael. Sino? Si Fernan? Kung ganon ay... Nagmura ang binata. Kung ganon nahuli na siya. Nahulog na si Harleen sa patibong ng kanyang kapatid, Auntie Fernan. Buntis ka ba? Napaawang ang labi ni Harleen. Alam mo ang tungkol sa amin ni Fernan? TM ang bagang na tumango sa Ismael. Oo, Harleen. At may bagay ka ring dapat malaman tungkol sa plano ni na Ines at ng lalaking yon. Napasinghap si Harleen sa gulat ng bigla. Sinuntok ng kadarating lang na si Fernan ang kuya niya. Kuya, Fernan, tama na. Niyakap niya si Fernan sa bewang para pigilan to, pero masyado tong malakas kaya't natabig siya at natumba sa sahig. Nagdilem ang paningin ni Ismael. Gago ka! Tumayo to at gumanti ng suntok. Nagpambunong dalawa at nagpalitan ng suntok at ilang sandali pa, di na nakaganti ng suntok si Ismael. Nakalugbok na to sa sahig, dumadaing sa sakit. Bitawan mo ako, Fernan, ano ba? Gustong lapitan ni Harleen ang kuya niya, pero hinawakan siya ni Fernan na mahigpit sa braso at hinila palayo. Harleen, wag kang maniniwala sa kanya. Dinig niyang sabi pa ng kuya niya habang namimilipit sa sakit ng sikmura. Kuya? Awang-awa siya sa kuya niya. Wala tong ginawang masama para saktan ang ganto ni Fernan. Pagdating sa kwarto, padaskol siyang binitawan ng binata.
Bakit mo binugbog si Kuya Fernan? Sana hinintay mo munang paliwanag namin. Hindi naman siya nandito para sunduin ako eh. Nandito siya para humingi ng tawad sa akin. Hinampas niya to sa dibdib. Bakit bang bayolente mo? Huwag daw siyang maniniwala kay Fernan, sabi ng kuya niya. May sasabihin din daw to sa kanya. Tumingala si Harleen. Tumingin kay Fernan na ngay may pagkabahala at nakatingin sa kanya. May tinatago ka ba sa akin, Fernan? Natigilan to sa tanong niya at marahas na lumunok. Ayaw niyang isiping tama siya at may kinalaman kay Fernan ang sasabihin ng kuya niya. Pero paano kung tama nga siya? Tinatanong kita, Fernan. May tinatago ka ba sa akin? Di niya alam saan nanggagaling ang kaba niya. Sa nakikita ba niyang pagkabahala sa mukha nito? O sa puso niya napakiramdam niya anumang sandali, parang sasabog. Hindi to sumagot, so tama nga siya. May itinatago to sa kanya. Pinigilan siya nito sa braso na magtangka siyang lumabas ng kwarto. Harleen, bitiwan mo ako, Fernan. Kakausapin kong kuya ko. Kung di mo masabi sa akin ano bang tinatago mo, itatanong ko sa kanya. Total parang yun din ang balak niyang sabihin sa akin, kaya natatakot ka ng ganyan. Hindi ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya kung ano-anong iniisip mo? Harleen naman, ginawa ko lang yun dahil ayoko masaktan ka tulad noon. Gusto lang kitang protektahan dahil alam ko, pumunta lang siya dito para kunin ka at ibalik sa papa mo. Pinagdududahan mo pa ang intensyon ko? Tiwala. Mahinang hinampas niya si Fernan sa dibdib. Sobrang laki ng tiwalang binigay ko sa'yo, Fernan. Kahit nasasaktan ako tuwing nakikita ko kayo magkasama ni ate, wala kang narinig sa akin. Kinimkim ko at sinarili lahat, kahit sobrang nasasaktan na ako. Nagtiwala ako sa'yo at inisip na mahal mo ko. Kaya hindi mo magagawang pagtaksilin ako kahit huwag mong pagdududahan ng tiwalang binigay ko sa'yo. Dahil kung meron man, na lubos na nagtitiwala sa ating dalawa, ako yon. Lahat ng hinanakit sa dibdib, na ilang buwan niyang inipon, kinimkim ng tuluyan ay sumabog. Akala niya na wala na ito, pero hindi pala. Narito lang to at naghihintay na mailabas niyang lahat. Hanggang sa mahina niyang iyak na uwi sa gulhol. Puno ng hinanakit, sama ng loob, nilabas niya ang lahat. Sobra ako nasasaktan, Fernan. Gusto kong magtanong, gusto kong sabihin sa'yo ng sakit-sakit na. Pero di ko ginawa dahil nagtiwala ako sa'yo. Nasasabihin mo sa akin ang dahilan mo. Naghintay ako, Fernan. Naghintay ako sa mga paliwanag mo pero nung napala ko, wala. Fernan, wala. Harleen, palagi mo ako pinaghihintay, Fernan. Pakiramdam ko nga pinaglalaroan mo lang ako eh. Pero alam mo kung ano masaklap? Hinayaan kita kasi mahal kita. Ni minsan di niya narinig ang salitang mahal kita sa labi nito. Hinintay niyang sabihin itong katagang yon, subalit nanatiling tikom ang labi nito habang nakatingin ng malamig. Ang walang ekspresyon nitong mukha sa kanya. Palagi niyang sinasabing mahal siya nito. Pero bakit parang niloloko lamang niya ang sarili niya? Mahal mo ba ako, Fernan? Tanong niyang muli. Puno nagsamo ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Please sabihin mong oo. Dasal niya pero wala pa rin siyang nakuwang sagot mula dito. At ang sakit nun sa parte niya. Kasi ako mahal na mahal kita, Fernan. Aniya bago lumabas ng silid nang umiiyak. Umasa siyang hahabulin siya nito at sasabihin na mahal siya nito pero umasa lang siya sa wala. Nanlumo siya nang malamang umalis na ang kuya niya. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak sa sala. Di dahil hindi niya naabutan ng kapatid niya kundi nasasaktan siya. Dahil sa kabila ng sinabi niya parang walang halaga yun kay Fernan. Pinahid niyang luhang na makitang papalapit sa kanya si Fernan. Inawakan siya nito sa braso na magtangka siyang iwasan ito. Let's talk. Nag-usap na tayo kanina. Harleen, bakit Fernan? Sasabihin mo ba sa akin na gustong sabihin ng Kuya Ismael? O sasagutin mong tanong ko sa'yo? Hindi to sumagot. Nanatiling nakapinid ang labi nito. Ang tanga niya dahil sandali siyang umasa. Nasasabihin nito sa kanyang mahal siya nito. Mukhang wala akong makukuhang sagot sa'yo, Fernan. Mapait nang umiti siya rito. Mangmang nga siguro ako na makilala mo ko, Fernan. Dahil wala akong alam sa lahat ng bagay nang makilala mo ko. Pero hindi ibig sabihin nun walang hangganan ng lahat. Pero ito ang tatandaan mo. Nagpakatanga ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya kahit masakit, nagtitiis ako. Pero di ko alam kung kaya kitang patawarin. Oras na malaman kong niloloko mo ko, Fernan. Ngayon palang pinabalaan kita. Hindi kita mapapatawad. Oras na pagtaksilan mo ko. At kapag napatunayan kung itong gustong sabihin sa akin ni Kuya, magkalimutan na tayong dalawa.
Ano ang gagawin ni Fernan kapag nalaman ni Harleen ang panlolokong ginagawa niya sa dalaga? Mapatawad ba kaya ng dalaga si Fernan? Oras na malaman niyang masamang plano ni Fernan kasama ni Ines? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.